receive a fresh revelation from God. At ang aking earnest prayer ay, huwag lang siyang selyuhan ng God the Father pagkatapos yung itong matanggap, kundi dali niya kayo sa kaganapan. So meaning to say, ay siya yung maging pamumuhay. Pagkatapos nating umalis sa tahanang ito ng Diyos. At siya ay aking pinamagatan na operating in the faith of Jesus Christ. Operating in the faith of Jesus Christ. So, let us hear the word of the Lord in Galatians 2:20 in the King James Version of the Bible. It says, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith. I live by the faith. I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Because the Father has mandated us to teach the church around the world to be like our Lord Jesus Christ. So that is the reason He is sending us to the ends of the earth. Also to bring salvation to the nations of the world. At upang siya ay mapulpil natin, kinakailangang mag-operate tayo sa pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. At lagi nating alalahanin na nang tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay bilang ating personal na Diyos, Panginoon, tagapagligtas, siya na yung ating naging divine nature, divine substance, divine being. Siya yung naging kalikasan natin, pinakabuhay natin, kabuuan natin. At yung kanyang faith ay siya nating faith. So napakahalagang maintindihan niyo yun. Dahil kung yung kanyang buhay ang pinakabuhay natin, so ang ibig sabihin yung kanyang faith ang siya nating pinaka-faith. So hindi niyo kinakailangan mag-struggle kung saan kayo kukuha ng faith, kung paano kayo magkaka-faith. Dahil si Jesus ang inyong naging pinakabuhay, pinakakabuan, kalikasan, katauhan, siya niyo ring naging pananampalataya. Ang kailangan lamang ay alamin natin kung paano siya nabuhay at ito'y ating tutularan. At yun yung aking gustong ihatid sa inyo ng merong kasimplihan, kasaway ng inyong matama at seryosong pakikinig. And this is how our Lord Jesus Christ lived. Number one, He consecrated His life for God. He consecrated His life for God. So kailan nagsimula ang consecration ng buhay ng Panginoon Kristo para sa God the Father? Ito ay publicly na ipinakita niya sa Jordan River sa panahon na siya ay babautismuhan ni John the Baptist sa tubig. At yun yung sabi ng Matthew 3:13-17. Sa maraming mga kapatiran sa iba't ibang fellowship, ito ay water baptism lang. Pero sa Panginoong Jesucristo ay hindi ganun. It's more than that. Ito ay consecration ng kanyang buhay sa God the Father. Ito ay dedication ng kanyang spirit. Dedication ng kanyang soul. Dedication ng kanyang body. Dedication ng kanyang buong pagkatao sa God the Father. At yan ang reason kung bakit habang siya'y binabautismuhan ni John the Baptist at nagpipray, and that is the prayer of dedication, ay bumukas ang kalangitan at bumaba ang God the Holy Spirit sa anyong kalapati at nanahan sa kanya. At ang tinig ng God the Father ay narinig at ang sabi ng God the Father,
"This is my beloved Son, listen to Him." Kaya yung dedication ng kanyang buhay ay nagdala ng approval ng God the Father. Yung dedication ng kanyang buhay ang naging daan upang siya i-confirm ng God the Father, patotohanan, saan man siya pumunta, at patotohanan ng lahat ng kanyang mga sinasabi, lahat ng kanyang mga ginagawa. So, ang ibig sabihin ng Panginoon, as He consecrates His life for God, ay eto, He will live for God. He will live for God. So, ganito rin sa buhay natin. The moment we have received the Lord as our personal Lord and Savior, then we begin to live for Him. Totally, completely, it is 100%. So, ikalawa, yung consecration ng buhay ng Panginoon para sa Diyos ay nagpapaabot that He lived to do the will of God. Na yung kalooban ng Diyos at ang kalooban niya ay hindi pwedeng paghiwalayin. So, the moment we decided to live for God, then, kasabay po nun ay understanding we will live for His will. Kasi yun ang reason bakit niya tayo kinirate sa kanyang anyot wangis, iniligtas, pinanahanan. Tinakdang maging kagaya ng Panginoong Jesucristo para ganapin, tapusin ang kanyang kalooban that will affect the 8 billion plus souls around the world. Number 2, He lived a holy life. The Lord Jesus Christ lived a holy life. So, paano natin malalaman kung ang isang mangangaral o nasa fivefold, pababa sa mga kapatiran sa iba't ibang fellowship, here and abroad, ay banal o holy? Paano natin malalaman yun? Even though hindi masamang tanongin natin sila kung holy sila, kaya lang kadalasan, it sparks an argument. At kung sila ay hindi naman ganun ka-humble, magkakaroon pa siya ng pagtatalo. So the best thing to do is to apply the Word of God as the sole basis to know if someone is holy or not. At ano yung sign na ang isang tao, bata, matanda, lalaki at babae ay holy? Ito yung sign. Nagliliwanag siya sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang sabi ng Bible, in Luke 9:28-29, habang nananalangin ng Panginoon sa Mount Transfiguration, ay nagliwanag siya. Ang kanyang buong katauhan ay nagningning. So meaning to say, yung buong kapuspusan ng Diyos na nakatira sa kanya sa kalagayang bilang tao ay nagmanifest. At yun ay ginawa ng Diyos sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay nakapasa sa kanyang standard. At yung nga ay nabuhay siya sa kabanalan na sakdal. The Lord Jesus Christ lived a perfect holy life. At sa inyong mga pamumuhay ngayon, yan yung piniperfect ng Diyos, yung inyong kabanalan. Hindi lamang para siguruhin na magagamit niya kayo mightily, hindi lamang para siguruhin na kayo ay mararapture ng sigurado, o at the same time, kundi maging kagaya ng Panginoong Jesucristo na magbibigay ng karangalan sa Diyos habang panahon mula rito sa lupa hanggang sa langit at magdadala ng apostolic revival sa bawat bansa sa ibabaw ng lupa. Kaya kung pag-aaralan natin ang kasulatan, lalo na ang bagong tipan, even though it was quoted again and again in the Old Testament, na walang high priest, walang Levite, at ang whole nation, the children of Israel, was commanded by God to be holy because He is holy. Yun kasi ang isang sign na sila ay pag-aari ng Diyos.
Sila ang chosen people ng Diyos. Niya dinidiman sa mga Egyptian, Assyrian, Babylonian, Moabite, Hittite, Jezebite, Canaanite, Amalekite, ang kabanalan. Pero sa Israel ay dinemand niya. Dahil sila ay kanyang bayan at sila ay identify sa kanya. Kaya dapat niyong maintindihan na lahat ng identify sa Diyos, lahat ng tiniran niya, lahat ng sinasamahan niya, lahat ng tinatawag niyang mga anak ko at tumatawag sa kanyang ama namin, lahat dapat ay mabuhay sa sakdal na kabanalan. At minamadali ng Holy Spirit ang perfection ng kabanalan ng lahat. Ano pong sabi ng 2 Corinthians 7, verse 1? Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Bakit po dinidiman ng Diyos na tayo po ay maglinis ng ating mga espiritu, ng ating kaluluwa, ng ating pagkatao sa lahat po ng karumihan kung meron man? At tayo po ay mabuhay sa sakdal na kabanalan na mayroong malaking respeto, paggalang, pagmamahal, pag-ibig at pagkatakot sa Diyos. Ano po ang dahilan? Ito po ang reason, verse 18 ng 2 Corinthians 6. And God said, I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. So, ang ibig pong sabihin, ini-establish po ng Diyos ang kanyang pagiging ama sa atin at pagiging anak natin sa Kanya. Hindi po ito kagaya ng nangyayari ngayon sa body of Christ na, maraming tumatawag ng ama sa God the Father at maraming nagkiklaim na sila nga ay sons of God. But the problem, in the very eyes of God, hindi siya established. Meaning to say, yung approval ng God the Father, wala ron. Pero kung tayo mabubuhay sa perfect holiness, na nililinis yung ating mga espiritu, kaluluwa at katawan at buong pagkatao sa anumang karumihan na ayaw ng Diyos, and then, yung atin pong pagiging anak ng Diyos at kanyang pagiging ama sa atin ay established. At yun po yung malinaw na tayo ay magiging heirs ng Diyos at kasamang tagapagmana ng Panginoong Jesucristo according to Romans 8:16 and 17. At yun ang gusto ng Lord na mangyari. At ang bagay na ito ay napagtibay ng malinaw nung tayo ay pinakasalan ng Panginoong Jesucristo. Yun ang penalty nun. Kasi alam niyo naman, ang Panginoon Jesucristo ay perpektong sakdal sa lahat ng bagay. Sa kabanalan, sa pag-ibig, sa kaluwalhatian, sa kalinisan, sa kaamuan, sa kagandahan, sa kahabagan, sa kaawaan. At dahil siya po'y sakdal sa lahat ng bagay, hindi, natural lamang, dahil siya po ay magpapakasal sa atin, na dapat na tayong papakasalan niya, isakdal din, kagaya niya. Yun yung ibig sabihin nun. Kaya yung lahat ng sumasa kanya na nakaranas ng bagong kapanganakan sa Espiritu Santo patungo sa kasalan ng buhay, kagaya ng Panginoong Jesucristo, ay dinidemand niya na mabuhay sa perfect holiness. Dahil siya'y papakasalan, kayo, ako, tayong lahat, ay papakasalan ng Panginoong Jesucristo. Hindi ito kagaya ng earthly wedding na okay lang kahit yung napangasawa niya, lasinggero, bakla, tomboy, babaero, magnanakaw, sinungaling.
mandaraya, manluloko, matigas yung ulo. Ay, hindi po ganon. Sa mundo, normal yun. Kasi tao pakakasalan niya eh. Pero si Jesus po ay Diyos. Hindi siya tao. Bagamat siya po yung nagkatawang tao, but from the beginning, He is the eternal God. At ang reason lang naman talaga kung ba't siya nagkatawang tao, ay para iligtas ang mundo, at tayo na naligtas ay turo ang maging kagaya niya. Kaya yung kanyang demand, ay hindi niya hinihingi sa mga taga-mundo, kundi doon sa mga sumasaka na yan. At ito yung pinaka-greatest wedding sa lahat. Ang God the Father ang gumasta, nag-ayos ng lahat, nag-arrange ng lahat. Ang mga angels ay excited sa one of its kind, royal, heavenly wedding na ito. In fact, isang nga reason niyo kung bakit niya tayo kukunin sa any moment rapture of the church, kasi pakakasalan niya tayo. Kasi malibang kunin niya tayo mula sa lupa at dalhin sa kanyang kaharian, hindi niya tayo mapapakasalan. Kasi ang kasalan hindi magaganap sa lupa, sa langit. At ang lahat ng naikasal sa lupa, na taga-lupa, ginanap ang kasalan sa lupa. Hindi siya pwedeng maganap sa langit. But because our citizenship is in heaven, and we are God's end-time heavenly people, and then, ang kasalan magaganap sa langit. Kaya dapat pinapanabikan natin yan. Now, open your Bible please in the book of 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. May the God of peace, that is our God the Father, Himself sanctify you completely. Ano po yung isa-sanctify ng God the Father ng lubos at ganap? Ito po siya. And your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. At ginagawa po niya ito ngayon. Itong verse na binasa ko sa inyo ay tinatrabaho ng Diyos araw-araw sa buhay natin ngayon. Yung ating buong espiritu, kaluluwa, katawan, yung ating buong pagkatao. Dahil ang tao ay binubuo ng tatlong sangkap, espiritu, kaluluwa, at katawan. Now may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So kita niyo kung gaano po kadakila po itong perfection na ina-accomplish ng God the Father sa life natin. Sa gitna daw po na ang mundo'y puno ng kasalanan, immorality, wickedness. Bagamat tayo po'y nakatira sa makasalanang sangkatauhan. Sa gitna daw po ng lahat ng ito, pinireserve niya tayo. Pinireserve. At paano niya po tayo pinireserve para hindi tayo mahawaan ng lahat po ng contamination, immorality, wickedness, at increasing sins na nagaganap sa mundong ito? Sinanctify niya completely yung ating spirit, yung ating soul, at yung ating body. Upang bago bumaba ang Panginoon, tayo ay masumpungan niya na kanyang pakakasalang blameless. At napakaganda po ng verse 24. He, that is God, who calls you is faithful, who also will do it. Siya raw na tumawag sa atin at magpapakasal sa atin ay gagawin ito. Hallelujah. Amen. Kaya kinakailangan tayo po ay humiwalay sa sistema ng mundo. James 4:4 and 5, 1 John 2:15, 16, 17, Romans 12:1 and 2, 1 Peter 1:15, 16, 1 Timothy 2:19 to 21, 1 Timothy 4, verse 12. But let no man despise the youth,
but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, at lahat po tayo sabihin ng malakas yung huling salita, and in kalinisan ng espiritu, kalinisan ng kaluluwa, kalinisan ng katawan. At dahil ang sabi po nung Psalm 4 verse 3, but know that the Lord has set apart for Himself who is godly. Yun daw po mga malinis ang buhay, yun daw po mga makadiyos. Yung mga godly na mga anak ng Lord, hinihiwalay niya. Para kanino? Para sa Kanya. Now, bakit para sa Kanya? Siya ang may-ari sa atin eh. Pakakasalan niya nga tayo eh. Siguro, kailangan ulit-ulitin ko yung katotohanan to. Ang tanging papakasalan ng Panginoong Kristo ay merong sakdal na kabanalan at kalinisan ng buhay. Hindi niyong maigi yan. Unawain niyo yan. Kaya, dahil yan ang katotohanan, dapat mula sa pananamit, lalo kay mga kababaihan, dapat, pag magdadamit kayo, hindi kagaya ng tagamundo, na hindi man niladlad talaga yung kanyang dibdib. Dapat kayo, ang nakikita sa inyo, yung baro, hindi yung nasa loob ng baro. Pag po tayong gumaya sa mga socialite na tao, at mga negosyante para maka-attract ng customer. Alam niyo, ibig kong sabihin, na pag pumasok ka ng malalaking hotel, ang mga receptionist doon mahahaba nga ang baro, pero nakabiyak naman yung ganito. At pang-attract po nila ang customer yon para dumami po yung kita ng may-ari. Hindi nag-work out yun. Kailangan intindihin yung ibang-iba tayo dapat sa pananamit. Hindi naman ibig sabihin na yung kasuotan niya mga babae nagkakalaga ng 300,000. Alam niya naman kung ano yung malinis sa mata ng Diyos, kaaya-aya at nagbibigay ng proteksyon sa inyong pagkatao, sa inyong kalinisan, sa inyong pagkababae. Tayong gumaya riyan sa taga-mundo, lalo na yung mga taga-Hollywood, yung mga taga-Europe, Amerika, at yung mga walang takot sa Diyos. Wala naman masama kung gusto mo magdikwatro. Kaya ang problema, nagdidikwatro po yung mga kababaihan, pero hanggang dito lang naman yung kanyang kasuotan. Abomination sa mata ng Diyos yun. At lagi niyong iintindihin, tulog kayo o gising, mga kababaihan, kayo ay prinsesa, napakalinis sa mata ng Diyos. Kinakailangan meron kayong identity. Tanyong Israelita, they are so much different sa lahat ng bansang nakapalibot sa kanila. Identity nila yun that God owns them. And I'm talking about the Old Testament. Unlike mga Egyptian, nakita niyo yung pagka-worldly. Mga bansa nakapalibot sa kanila ng mga kapanahunan sa lumang tipan. So doon pa lang makikita mo na, in-specify na ng Diyos yung clear distinction. Sino yung Kanya at sino yung hindi sa Kanya. At huwag kayong gumaya riyan sa mga tagamundo at mga celebrity at mga beauty queen na pag magpapapicture talagang nakapos talagang. Be natural. Sila okay lang yun. Kasi they don't know God. Hindi sila yung pakakasalan kayo. Hello? Okay, gumaya sa mga tagamundo, lalo na yung mga worldling, na dapat maligtas at ililigtas natin mga kababaihan sa buong mundo, Europa, Inglaterra,
Amerika, Canada, Asia, Africa, saan man pong sulok ng mundo na pag nagpa-picture talagang itataas niya pa yung short niya, maigsi na, itataas pa. Be normal. Sabi ko, be normal. Anyway, ito naman, malinaw naman to eh. Hindi po pag tayo nagpapapicture, ang focus yung mukha natin. Yung mukha naman ang kinukunan eh. Hindi naman yung... Hindi ba ang kinukunan yung countenance natin? Hindi naman yung dibdib eh. Ba't kinakailangang iliyad mo yung... Or otherwise, kung kinukunan yung katawan mo, hindi yung countenance mo, hindi po photoshoot yun. Ano yun? Advertisement. At ikaw yung model. Nakakalungkot, walang bayad yun. Pag pumunta kayo ng bansang silangan, yung pong kasuotan ng mga kababaihan, kahit po paano nakapasa sa standard ng Lord. I'm not saying perfectly they pass the standard of God. Sabi ko kahit paano. Kasi lagi naman sila nakaitim eh. Hindi naman lagi kang nakaitim. Yung iba naman nakalito, mata lang. Yung iba naman, kahit paano, nakabukas yung veil nila, may tawag doon eh. Tapos nakikita yung countenance. Pero ang bottom line, close na close yung katawan nila. Yung napakaganda nga nun kung hindi siya puro itim eh. Dapat may iba't ibang kulay, pwedeng brown, pwedeng white, pwedeng blue. Pwede ring red. Pag February, ang sinutukoy ko sila ha, hindi yung Living Like Jesus Church. So I'm not saying na tularan siya ng mga anak ng Diyos. But somehow, somewhere, kahit hindi ka naman palaging straight na kasuotan na kagaya ng mga taga-bansang silangan, na puro ganun, from Monday to Sunday, so kahit paano, alam mo kung ano yung nagpoprotekta sa pagkababae mo. Sa tingin ko, hindi ko na kailangang specify isa-isa lahat ito eh. Kahit anong edad nyo, Living Like Jesus, alam nyo kung ano yung poprotekta sa pagkababae nyo. Lalo na pag nagpo-post kayo sa Facebook. Dapat hindi kayo careless. Even though, alam ko naman na marami sa inyo ay talaga namang hindi intentional. Pero somewhere, pag nalalaman nyo na ang truth, nagiging aware na kayo at nagiging careful kayo. Kasi pag nasa Facebook na yan, malibang madelete yan dyan, whether you like it or not, nagiging public picture na yan. Kaya dapat kaingat kayo. May event o wala, dress well. Kung saan maluluwalhati ang Diyos. Okay lang yung mga taga-sanlibutan kasi they don't know God. Pero tayo, our goal in life, whether we eat or drink, whether we dress, whatever we do it all for the glory of God. Kaya sa totoo lang, dumami po yung rape case sa buong mundo. Even though I'm not blaming na lahat po ito'y bunga po ng maling pananamit ng kababaihan, kasi marami namang rapist, mga poses Kaya lang, kahit poses po sila, hindi na i-stir up yung kanila pong las at yung kanilang demonic obsession kung walang makikitang ground sa mga kababaihan. Isa po siya nagtataas ng crime. Manyak na nga itong mga to, poses na Tapos aakitin mo pa para i-manifest yung kanyang demonic activities. Dapat, pinapatay yun sa pamamagitan ng katotohanan wala siyang reason upang manatiling possessed at mang rape kasi
walang nag-satisfy ng kanyang demonic lust na nakatira sa kanya. Parang ganito yan eh. Kung gusto niyang mamatay ang apoy, buhusan mong tubig. Ang kausap dito. Galitin natin. Kung gusto mong mamatay ang apoy, buhusan mo ng tubig. Ngayon, kung gusto mong lumaki apoy, buhusan mo ng gasolina. Ganun lang kasimple yun. At majority ng kasalang naganap sa secular, nangyari, hindi dahil nagmamahalan sila. Kaya lang, yung lalaki, nasidyos ni sister sa pananamit. At bago pa sila ikinasal, yung mga babae, sobra ng bless. Wala naman talagang totoong pag-ibig dun. Naobliga lang yung lalaki kasi nag-iiyak si sister at nalaman ng mga magulang at si sister ay nagdadalang tao kay Gulayat. Kaya nagkaroon ng kasalan. Pero wala talagang pag-iibigan doon. At hindi lang walang pag-iibigan ng totoo, kundi parehas pa silang mga kabataan. At yun yung bunga ng kawalan ng kaayusan ng mga kababaihan. Even though yung mga lalaki naman may part. Pero bihira kasi sa mga kalalakihan yung kagaya ni Joseph, na kahit naghubad na yung asawa ni Potifar, walang pakialam si Joseph at marunong siyang tumakbo. Mga lalaki ngayon tumatakbo, hindi pala yung siya naghubad, palapit siya naghubad. Yun yung problema nun. At sa church, ganito rin. Masakit man tanggapin, nakakahiyak, it breaks my heart, pero yun talaga ang truth eh. Napakarami pong immorality sa body of Christ. Magmula sa kabataan, sa katandaan, maging sa mga kapastoran. Kasi walang pumapatay nung ningas ng kalaswaan sa katawan ng bawat isa. At nagkakaroon yung masasamang espiritu ng access upang sila ay dalin doon sa kahalayan. At ang katwiran naman ng marami, ang Diyos naman mahabagin yun ang turo ni Pastor. Kaya pagkatapos namin gumawa ng immoralidad o fornication, pagtatalik ng dalawang tao na single, babae ang kalalakihan, mga youth, single, walang asawa. Kasi pag may asawa, adultery yun. Patatawarin naman kami ng Diyos. Of course, pag nagsisikang kasalanan, kaya lang, hindi mo ba naisip yung kalungkutang binigay mo sa puso at kahiyan sa fellowship na inaatinan mo? At naging daan upang ma-stumble na maraming unbeliever na gusto nang maligtas, nagmaman-man lang doon sa church na nandoon sa bayan nila at malapit pa sa bahay nila, doon mismo sa barangay nila, naaatin na nga, nabalitaan nga yung immoralidad na naganap doon, di na-stumble, hindi tumuloy. May accountability sa Lord yun. At para solusyonan yung problemang walang kabuluhan, bunga ng hindi pag-iingat ng sarili at kakulangan ng tamang turo ng mga pastor, at katapangang magsabi ng katotohanan, kagaya ng Tatay Apostol, tumutuloy doon sa mabilisang kasalan at pag-aasawa. Dagdag problema pa. Kasi mga kabataan, hindi marunong magluto. Si brother, may dimple nga, walang trabaho. Si brother, maputi, tamad, kain, tulog. Pagkatapos nabuntis pa si sister, si brother, ayaw magbantay sa ospital. Problema po yun. Kaya ilang mo lang sila nag-aasawa, impyerno na yung bahay nila. Nasa Lord yun. Kung ikaw yung kapitbahay, aating ka pa sa fellowship na yan. Alam mo yung nangyari na yan, kapitbahay ka, alam niyo naman sa barangay lalo sa baryo. Kahit tulog ka, yung nangyari sa paghilik mo, balita na yung kinabukasan. Kaya dapat, ang mga anak ng Diyos, tayong living like Jesus should, ehemplo tayo, hindi tayo careless. Hindi lang tayo palakpak-palakpak dyan, sigaw-sigaw, yung mga una pang youth camp na mga unang kapatiran sa ibang fellowship, one way, Jesus, one way. Pagkatapos na magkasala siya, one way pa rin yung kanta, pero yung kamay niya, hindi na, one way, ganun na yung kamay niya. Dalawa na. Kaya, dumadami yung seducing demon. Parang ganito yan Gusto mo langgapin yung bahay mo? Magbananakyo ka. Lamihan mo ng asukal na pula. Tapos wag mo hugasan, naiwan yung mga asukal doon. Tumulog ka, tingnan natin, pagising mo kinabukasan,
Pwede mo na iprito yung mga langgam. Eh kung nilinis mo, walang reason para pumunta rin yung langgam kasi walang asukal. Kaya dapat di kayo bumibili ng mga baro na walang butones. Kayo mga kababaihan ha, kausap kayo ni tatay. Yung baro mo nakabinek. Sa mga wala sa living like Jesus, ang sign na yun, victory. Hindi victory yun. Banish yun. Hindi victory yun. Ano yun? Vulnerable to the enemy. To your enemy. Amen. At kung bibili ka naman ng may butones, edi isagad mo na. Huwag mong buksan. Tapos may hilig ka pang magtututuwa dyan na para kang pagong. Mag-ayos kayo ng gusto. At kayo naman mga kalalakihan, huwag kayong gumaya sa mga kapatira sa ibang fellowship. Magigitara, mag-organ, magdadrum. Pagkatapos, nakaputing polo, kala mo siya yung babarili sa Hollywood. Ba't kayo tumatawa? Pagkatapos, long sleeve na puti yan. Ibubuhol. Titiklop. Alam niya na ko sabihin, di ba? May hanggang dito. Kita yung dibdib. Walang sando. Nakuha niyo ko? Ang dami ko nakitang ganon. Pati pastor. Kukunin yung gitara. Ang tawag doon, see-through See-through. Hindi ka naman artista. Nasa ibabaw ka ng pulpito. You represent God. Amen. Dapat nagsasando ka. Kung walang sando, hingi ka kay nanay ng sako. Bibigyan ka niya. 2 pa linya nun. Naintindihan niyo yun. Tapos huwag kang nakatisir dyan. Kitang-kita na yung mga buto mo. Nakita nila yung puso mo maitim. Maraming bukol. Kasi nakasitro ka Amen. Even though, alam kong minsan, hindi niya naman talaga sinasadya sa pagmamadali. Pero mabuti nang aware tayo. Yung awareness, mahalaga yan para maging maingat tayo sa buhay. Bakit maraming nasasagasaan? Sinabi na nga, no jaywalking. Alam niya yun, nabasa niya. Kaya lang, hindi niya sineryoso sabi niya, wala namang sasakyan Hindi, tumawid. Biglang, boom. Merong mayabang na nakamustang. Involved sa sa drug racing. Na biglang sumulpot. Pero kung ikaw ay aware, may dumadaan o wala, hindi ka pupunta ron. Kasi, paalala sa iyo yun Nag-aayos kayo ng maayos. Maging maingat kayo. Doon sa mga boyfriend, may mga girlfriend. Bakit mo hinahawakan yung kamay ni sister? Wala namang rayuma yun. Kasi tatawid kami, marunong naman tumawid dyan. Nakakapasok ang school. Yung malaki na may nanay, may tatayan. Amen. Amen. Bakit mo inaano yung likod ni sister? Lalo na ng umubo. Hindi ka naman doktor. Hindi ka rin naman espiritista. Kasi kung espiritista ka, tatawagin ko si nanay, may special session ka. Amen. Amen. Kasi tatay umuubo, niluluwa ka. Kasi na-stumble siya sa'yo. Kaya yung huling ubo ni sister, ikaw na yun. Alam niya, napakarami kong kinansila, mga kapatid, yung grabe iyak ko. Alam niya, ibig kong sabihin? Hindi mo lang i-encourage, magsisuicide. Kaya sabi ko, buhay mo na lang yung baby. Wala namang kasalanan na yan At bigyan ka ng lalaking mamahalin ka, hindi pagsasamantalahan ka. Ibig mo sabihin, binilis lang siya, hindi naman siya pinakasalan. Tatay, mga Kristiyano ba ang sinasabi mo? Correct. Kasi ang believer, normal na yan Without holiness, no one will see the Lord. Isipin nyo na lang yung presence ng Lord na nararanasan nyo. Meron ba kayo alam na pwede ipagpalit riyan?
Wala. Yan yung prayer ni tatay, ano, sabi ko, Lord, wag lang po sa pulpito. Hanggang bahay namin. Paano niya mamimaintain yung nararanasan niyo rito? Kabanalan. Be like Jesus. Kasi kahit buwan-buwan tayong mag-youth camp, lagi kayong malunod sa glory, pero kung pag-uwi nyo, careless kayo. You lose it. At imbis na tayo yung mag-initiate ng apostolic revival, the day will come. Sisigaw na naman kayo ng revival. Kaya kahit malaya na kayo, pag si Nanay Rene nagsabing, magdi-deliver ako mamaya, hindi pa siya nag-altar call, tumatakbo ka na kasi pakiramdam mo may i-deliver na naman sa'yo. But the reality, almost wala na eh. Hindi mo lang na-maintain yung glory. Naging careless ka lang. Amen. Sayang yung tinatanggap natin. And you cannot walk with God pag hindi niya minahal ang kalinisan ng Diyos sa buhay niyo. Huwag niyong kakalimutan, ang Diyos ay hindi lang malinis, perpekto ang Diyos sa kalinisan. Amen. Bahay kayo ng Diyos, nakatira siya sa inyo. Diyan sa katawan na yan, nakatira siya. Tulog kayo o gising, ano man ang edad niyo, nandiyan ang Diyos. At siya ang kailangan ng buong mundo. If you are in the Spirit, there is no such thing as the same as usual. It's all different. It must be God. At yun yung desire namin ni Nanay ni Apostle John ng Chosen Family na kayong living like Jesus youth. Talagang pinapalabikan kong ma-erase up kayo. Na kung maaari nga, higitan nyo pa si Tate at si Nanay, si Apostle John, para masiguro ang buong mundo'y maliligtas at ang lahat ng ligtas na ay magiging kagaya ng Lord. That is how we trust you a lot. So much. And I'm willing to invest my whole life, whatever is the cost, to raise you in that manner. Dahil kung titingnan niyo po ang mga namumuno ngayon sa Body of Christ, maging sa ibang bansa, may title na Man of God. May title na Woman of God. Pero malayo pa po sa standard ng Diyos yun. Iba po, kontento na siya po'y may anointing at siya po'y anointed. No. Pagka ikaw ay apostle, kumbaga ba sa alphabet, nasa letter A ka pa lang. Foundation pa lang yun nararanasan mo. It's a long way to go. You must be spirit taught. At dito niya maintindihan kung anong Diyos, gano'n siya karunong. At simple lang yung kaparaanan niya. Pinagmamalaki ng God the Father si Jesus. Lugod na lugod siya sa God the Son eh. Kasi nga, yung standard niya, perfectly minute ni Jesus. Ako attracted ako masyado ron eh. Nung maintindihan ko to 38 years ago, yun yung cry ng heart ko. At hindi sapat na nilakaran ko siya sa mahabang panahon. Hindi rin sapat na na-maintain ko siya. It must be perfected. At yun yung goal natin ngayon. Kasi kahit ito na narating ni Tatay for me, I cannot limit God. I have to learn a lot from God. Kasi pag nagdidisya ka ng perfection sa ministry, lalo magtatayo tayo, kailangan talaga ma-attain ko yun. And He will never fail me. At ang reason ko, kayo ang beneficiary nun. Hindi man exactly lahat ng tinuturo ko ay 100% makopya nyo. But the bottom line, secure na ako. Dahil ang Diyos, ang kapuspusan niya ay nasa sa inyo. Alam lang Diyos kung anong gagawin. Hindi siya dapat turuan. Punta po tayo sa God the Father. Kinumpirm po ng God the Father si Jesus po ay holy. Why I say that? Kasi 3 ulit sinabi ng God the Father yung salitang, in you I am well placed. Iba't ibang incident, isa sa Jordan River, ikalawa sa Mount of Transfiguration, ikatatlo, bago pumunta ang Lord ng cross, sa upper room. Different places, but the same God
the same commendation ay sinabi ng God the Father kay Jesus. So makikita natin, iba't ibang lugar, iba't ibang panahon, ang God the Father nalulugod sa kanya. Sabihin, the Lord walk perfectly in the eyes of God. At hindi nyo ito dapat paghirapang intindihin dahil nasa kalagayan siya bilang tao. Hindi siya espiritu. Kaya nga kumakain siya eh. Nahahawakan ng mga alagad. Nayayakap. Nahiligan na dyan di apostle ng kanyang muka sa dibdib ng Lord. Nakakausap, face to face. Nakakasama sa kainan, sa lakaran. Kasi siya po yung nasa kalagayan bilang tao. Ikalawa po na nagko-confirm Jesus is holy ay mga demonyo. Ayun po yung amazing doon. Alam niyo, mga demonyo, liar. Kung magsabi man ang diablo ng isang salita at mukhang siya nasa Bible, lying pa rin po yun dahil twisted yun. Ginagamit niya lang yun. Pero, hindi talaga yun ang katotohanan ipinapaabot ng Lord. Twisted po yun, pero kinukot niya ang Word of God. At ang goal na distraction mo. Kagaya ng temptation nandun sa Matthew 4:1-11. Sabi ni Satan, ito yung buong kaharian ko, dinala siya sa mataas na lugar. Sa Jericho po yun. Sabi sa kanya ng diablo, tumalon ka mula rito at sasalihin ka ng mga angel. Hindi babagsak yung katawan mo sa lupa at walang buto mo ang masisira. Natalikinot niya po yung Psalm 91. He will give His angel charge over you, verse 10 pababa. Kaya lang, ang problema nun, sinasabi niya sa Lord yun, para ang Lord po yung mag-suicide. At walang Savior ng ang mundo at walang masisave kahit isa. So, ang ginawa ng Lord, kahit kinut niya ang Word of God, hindi tinanggap ng Lord yun. Ang ginawa ng Lord, nagsalita, it is also written, do not tempt the Lord your God. Do you get that? Pero rito po, ikukot ko sa inyo, the devil cannot lie. Demons cannot lie. And what they are saying is true. Yung conviction na sobrang lakas. Kasi yun ang totoo eh. Ano pong sabi po ng Mark 1:24? Verse 23 of Mark 1. Now there was a man in their synagogue with an unclean spirit. And he cried out, saying, let us alone. Sa ibang translation, leave us alone. Mga demonyo nagsasalita rito, ha? What have we to do with you, Jesus of Nazareth? Did you come to destroy us? Now watch this. I know who you are, the Holy One of God. Hindi ma-deny ng mga demonyo si Jesus ay banal na anak ng Diyos. Do you want me to repeat that word? Mark 1:24. Ito po sabi ng demon. Saying, let us alone. Actually, marami po sila, kaya lang may spokesman sila. What have we to do with you, Jesus of Nazareth? Did you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. Na-recognize po ng mga demonyo si Jesus po ay hindi lang anak ng Diyos, but the Holy One of God. Kaya pag sinabi natin tayo mga anak ng Diyos, kinakailangan clear sa lahat na tayo po ay holy. Dahil yun po yung number one katangian ng totoong mga anak ng Diyos. Kasi imposibleng maging anak ka ng Diyos kung nagsisinungaling ka, nangangalunya ka, nakikiapid ka, nagnanako ka ng tithe offering, chismosa ka, nilaladad mo yung katawan mo, lalaki at babae ka, careless ka sa pamumuhay. Yung buhay mo ay kontradiksyon sa salita ng Diyos. Hindi po may deny ng mga demonyo. Ay pwede namang sila mangkot na maraming word eh. O you are the Savior, you are the Deliverer, you are the Fortress. Pero ano pong word? You are the Healer, the Miracle-working God. Kasi alam po nila eh, na ang holiness, ang highest attribute ng Diyos.
You are the Holy One of God. Do you get that? You are the Holy One of God. And acknowledge po nila yon. Now, doon sa Matthew 4:1-11, 3 times ni-rebuke ni Jesus si Satan. At ginamit niya ang salitang, it is written. Pero dito, ang Lord, hindi sila pinagbawalang magsalita na siya po ay Holy One of God. Kasi totoo yun eh. At ang sabi ng verse 25, kung sila man ay ni-rebuke ng Panginoon, pinalaya sila sa katawan ng taong pinoses nila. Pero statement nila, hindi niya ni-refute. Dahil yun po ang katotohanan. Siya po ang banal na anak ng Diyos. Kaya lahat ng mga anak ng Diyos mula sa 5 fold pababa, dapat banal mula ulong hanggang talampakan, espiritu, kaluluwa, at katawan. Amen. And I quote verse 7 of Mark 5. And he cried out with a loud voice and said, What have I to do with you, Jesus, Son of the Most High God? I implore you by God that you do not torment me. Ina-acknowledge po nila. Ang Panginoon po ay perfectly holy. Even though hindi binanggit dito yung salitang you are the Holy One of God, ang binanggit po rito yung salitang Son of the Most High God. Pero parehas lang po yun. Naintindihan po ng mga demonyo na kahit hindi nila kinut ang salitang you are the Holy One of God, si Jesus po ay holy. Kasi yung salitang you are the Son of the Most High God ay nagpapaabot na ang Diyos po'y perpektong banal at kung siya'y anak ng Diyos, yun din siya. Sino po una nag-testify? God the Father. Sino po ikalawa nag-testify? Mga demonyo. Yung mga alagad, paulit-ulit na lang po yan sa Matthew, Mark, Luke, and John. Anong sabi na, come follow me. And then, they follow the Lord. Kasama nila ang Lord sa loob po ng 3 taon. Umaga, tanghali, hapong, gabi, Lunes hanggang Linggo. Sa isla, sa bundok, sa lamesa, sa templo, sa tahanan ng mga Pariseo, sa kalsada, saan naman pumunta ang Panginoon, ando doon sila. Wala sila nakita kahit isang sin sa Panginoon. Kasi kung meron, they will never follow the Lord. Are you with me? At ito pong striking word, John 1:14. Ano pong sabi po ni Apostle John? We have seen His glory. Hindi lang po siya ang nagsasabi na nakita niya ang kalawalhatian ng Diyos. Silang lahat, He represent the disciples. We have seen His glory, the only begotten of the Father. Amen. Nahayag sa kanila ang kalawalhatian ng Diyos sa bugtong na anak ng Diyos ang Panginoong Jesucristo. Pagpapakita na ang sinusundan nila na nakiklaim na siya ang Messiah ay perpekto sa kabanalan. Sino pa po nagpapatotoo na ang Panginoon Jesucristo po ay perfectly holy? Sino pa? Si Jesus mismo. Siya mismo. Ano pong sabi niya po sa John 8:46? Which of you convicts me of sin? And if I tell you the truth, why do you not believe me? Yan yung statement yan. Ito po heated argument at confrontation. So intense. Yung mga Jew po, ang kakompronta ng Panginoon, yung mga Pariseo. So intense. Almost lagi po yan sa temple. They are accusing the Lord. And the Lord rebuked them, refute what they are saying. At isa na nga po itong salitang mabigat. Ang sabi niya, which of you convicts me of sin? Kasi kung ano-ano sinasabi nila laban sa Lord. When the Lord responded and said, sino sa inyo makakapagsabi sa akin may ginawa akong kasalanan? Sino sa inyo makakapag-akusa sa akin may ginawa akong kasalanan? Marami kayo sinasabi, puro lying. Lagi ko sa templo, nakikita niyo ako, naglalakad ako ng hayag sa buong Jerusalem. Sino sa inyo ang makakapagsabi may ginawa akong kasalanan? Sino sa inyo makakapag-convict sa akin na ako'y nagkasala? Kita niyo pong response yan. Which of you convicts me of sin? And if I tell the truth, why do you not believe me? Yan. Do you get that? Si Jesus mismo nagpapatotoo publicly sa religious leader. Publicly sinasabi niya, siya po ay holy, perfect Son of God. Amen. Number 3, this is how Jesus lived. So you can operate in the faith of Jesus Christ. He fasted and prayed. He fasted and prayed.
Bahagi po ng buhay niya ang manalangin at mag-ayuno. Kaya nga siya nagtuturo ng fasting kasi nag-fasting siya. Amen. Siya po yung unang-unang gumawa po ng 40 days sa New Testament. Sa Old Testament, marami. Moses, Elijah. But in the New Testament, it is the Lord. At sa lahat po na nag-fasting ng 40 days, siya po ang perfect, sinless. Si Moses, hindi. Hindi siya sinless. Si Elijah, hindi rin sinless. But the Lord, who is sinless, in spite na siya po is sinless, nag-ayuno siya ng 40 days and 40 nights. Ang pagkakapares lang po ng tatlong ito, si Moses, si Elijah at ang Lord, yung fasting nila supernatural, almost walang tubig. At bago po ang Panginoong Jesucristo nagkaroon ng public ministry, siya po muna yung nag-fast ng 40 days and 40 nights. Preparation niya po yun. At ito po, ehemplo. Even though hindi naman natin kinakailangan mag-40 days and mag-40 nights, malibang inuutusan niya tayo, ako gusto ko, pero hindi niya ako inuutusan. Si nanay, matagal lang may gusto mag-40 days, pero hindi naman niya narinig tinig ng Lord, kaya hindi niya ginagawa. Pero ang punto, bahagi na ng buhay natin ang mag-ayuno at manalangin. Kasi number one reason, preparasyon natin to sa gagawin natin sa Diyos. At dito, kagaya ng sabi ko kanina, mga pastor, living like Jesus youth, hindi lang ang Lord nag-pray, hindi lang siya nag-fast, bahagi rito ng ginagawa niya, ipag-aantay sa Diyos. Kasi 40 days na hindi siya umalis sa presensya ng Diyos. That is a long waiting for God. Na maganda kasi, pag nabubuhay ka sa pareho ng fasting, at natuto ka mag-antay ng Diyos, nadidevelop ng gusto yung character mo, nape-perfect yung patience mo, yung long suffering mo, at na-enjoy mo yung perfect peace na bigay ng Lord na nakatira sa iyo. Yun yung beauty nun. Napapasi pa yung whole being mo. Nawawala ka sa flesh. At yung salitang stress, close sa life mo. Kailangan natin to. Either one day yung fasting mo, 2 days, 3 days, depende sa pinapaabot ng Lord. Pero ang point, lahat ng mga anak ng Diyos ay dapat makaunawa, ang fasting at prayer, ang prayer at fasting ay bahagi ng buhay natin. Hindi pwedeng hindi natin siya gagawin. Amen. Kasi piniprepare natin sarili natin. You go to the ends of the earth. So kailangan i-prepare mo sarili mo. Dapat naka-ready ka. At ang preparation, nandoon sa presensya ng Diyos. Kung wala ka sa presence ng Lord, wala kang preparation. And you must not go. Kasi casualty ka. Maaaring magsabi, marami ibang klase ka, apostol yun nga ang living like Jesus Doon ako lumaki After ako sa glory. Hindi sa kanta. Kahit magaling ang kumakanta pag walang glory na nakabalo sa kinakanta mo, yung mga word na yan, walang maliligtas sa riyan. Pero pag puno ka ng glory, living like Jesus youth, 2 letra pa lang kinakanta mo, yung nakakarinig dyan, nililigtas na ng Diyos. Noong 1995, nagkalat po yung kanta ni tatay na tape. Tape di pinilay po ng mga anak natin kasi naglilibot tayo sa buong Pilipinas sa Apostolic Revival. 1992 hanggang 1995, kasagsagan na Apostolic Revival, pala biyahe ni tatay. Alam niyo naman sa probinsya, tabi-tabi lang naman bahay Bukas pa yung mga bintana, ay sinaksak yung kanta. Ako kumakanta. How great thou art, then sings my soul, my Savior God today. Yung kapitbahay may problema, may sakit. Narinig yung kanta ko, gumaling. Ang sabi nung kapitbahay, nakakaiyak naman yung kanta na yun, sino ba yun? Wala si tatay, boses ko lang yun, nasa tape. Yung kanta ko ba nagligtas o yung glory na bumalot sa buhay ko habang kumakanta ko? Negros, ganun din, Negros. Pinili yung kanta ni tatay. Yung kapitbahay, naligtas. Hinahanap ako kung nandoon ako. Wala ako ron. Tape lang yun. Sabi nila, hindi naman maganda boses, pero kinikilabutan kami. Parang katabi namin yung Diyos.
Amen. Living like Jesus Youth, I want to hear you singing. Akong kausap dito. Gusto kong yung mga reel ninyo, gusto kong marinig yung kanta ninyo, kanta natin, tingnan natin pagka hindi mga demonyo sa kalawakan nagtuloy-tuloy na sa impyerno, lahat yan sa takot. Yung kantang galing sa puso, simpleng kanta, mas after ang Lord. Sa tamang buhay, sa commitment, kaysa ganda ng boses. In this end time, di kailangan ng Diyos yung galing ng sino man. Ang kailangan ng Diyos ngayon in this end time ay mga kabataang nagbigay ng buhay sa Diyos ng totoo. Si Peter, walang preaching, lumakad lang yung pilay, lumakad, bulag nakakita, bingi nakaring, yung mga puses nagsilaya. Sinasabi ko na sa inyo sikreto. Tapos sabi ni nanay, ituturo niyo sa inyo sikreto kung paano magde-deliver. Wala tayong against sa mga kapatid na magagaling kumanta. Blessing sila, composer sila, blessing, ako mahal ko sila. Hindi actually kasalanan niyang papasok ka pa rin sa langit. Kaya lang sinasabi ko, iba na yung level ng glorying dala-dala niyo kaysa dala-dala nila, magkaiba yun. At ang pinag-uusapan natin dito ay pagliligtas. Hindi pagandahan ng kanta at pagagaling sa pag-compose. Ang pinag-uusapan, pagliligtas. Pakantahin nyo sila ng I love you, Lord. Hindi naman makwikin yung puso mo, hindi mo break yung heart mo. Kayo kumanta ng I love you, Lord. Pagka hindi pa kayo nakakatatlong salita rin, nagsisiiyak na kami. Kasi talaga namang mahal nyo, Lord. Ano yan, mga kapatid nyo, nagsikanta, grabe yung precious ng Lord. Di sila na nag-i-struggle, pagandahin yung tinig. Minahal kita hindi dahil sa himala. Simpleng kanta. Pero malakas yung impact. Minahal kita hindi dahil sa biyaya. Amen? Kasi yun ang totoo eh. Hindi again si tatay na maglalagay kayo ng kanta sa reel. Ang sinasabi ko, iba na yung panahon nyo ngayon sa panahon nila. Ang daming kantang kinanta ni tatay. In the quiet of the morning. Yung masasayang kanta. Amen? Lord Jesus is I see the roll. Napakarami. Yung ilagay nyo. Ang dating kay Satan nun, mga leon kayo, sila para mga pusa na nagtatakbuhan kasi kayo mga leon na you are roaring. Amen. Si tatay hindi nagagalit. Hindi ko sinabing kasalanang malaki ginawa nyo. Hindi ko sinabing hindi maganda yan. Ang sinasabi ko, may mas maganda pa riyan. At kung merong ibibigay ang Diyos na the best, bakit tayo pupunta roon sa list? Amen. Kaya, ang fasted life at prayer life, buhay ninyo yan. Hindi nyo pwedeng ihiwalay sa inyo. Magiging magaan ang pagliligtas nyo ng kaluluwa to the ends of the earth, mula sa mga bayan natin, tahanan natin, saan man tayo pumunta, to the ends of the earth, magiging magaan. Yung manifestation ng glory at power na Lord, magiging magaan. Mapapabilis yung inyong pagiging espiritual. Mas laging bukas yung inyong spiritual understanding and senses. Mas madali niyang marinig ang tinig ng Diyos. Hindi kayo mawawala ng kabigatan at yung love niyo sa Lord laging on fire. Prayer and fasting prepare us for the ministry that God calls us to do. It prepares the people to experience God. It prepares the sick to be healed by God. It utterly, totally destroyed the works of the devil. Number 4, paano nabuhay ang Panginoon na dapat nating tularan so we can operate in His faith. He knows the scriptures. Alam ni Jesus ang kasulatan. Sa murang gulang, alam niya ang kasulatan. You remember the story in Luke 2:41 to 47? You remember the story? 12 years old ang Panginoon.
Pumunta sila ng Jerusalem to celebrate the Feast of Passover. Eh malayo-layo rin naman ang Jerusalem sa Nazareth. Eh taga Nazareth si Mary. So ngayon, kahit may sasakyan, almost kulang-kulang 2 hours yan. Eh nung panahon po nila, kami lang yan, iba naglalakad. So mahabang oras, iba araw. Kaya umalis po sila ng Jerusalem pagkatapos po ng celebration ng Feast of Passover. Yun po ay commemoration ng kanilang freedom out of Egypt. Yun po ay remembrance at celebration ng kanilang deliverance na inaccomplish po ng Diyos through Moses. Kaya nagulat na lang si Joseph at si Mary nung bumalik silang Nazareth, wala si Jesus. Na-miss nila. Nung bumalik silang Jerusalem, so nakita nila ang Lord nasa temple. Kausap yung teachers of the law, yung mga scholar, yung mga rabbi, yung mga scribe. Kausap. Parang sabi po ng verse 41 to 47 ay ito. Amazed po sila sa karunungan at pagkaunawa ng Panginoon. And I quote verse 47 of Luke 2. And all who heard Jesus were astonished at His understanding and answers. 12 years old. Mulagat yung mga scholar, yung teachers of the law, yung mga theologian ng panahon na yan. Dahil yung talino ng Panginoon at kaalaman sa salita ng Diyos ay amazing. Mulagat sila, 12 years old. So, ang ibig sabihin, alam ni Jesus ang scripture, binabasa niya, na-memorize niya, minemeditate niya. Sinapuso niya, kinabuhay niya. He knows the scriptures. When I say He knows the scripture, ang ibig po sabihin, hindi to head knowledge. Ito po ay heart experience. Ito po ay reality. Ito po ay truth. Ito'y karanasan. Alam niya ang kasulatan. Kasi kung hindi niya alam, bakit siya magtatanong sa mga teachers of the law? At pag siya ang tinanong, bakit niya ito nasasagot? So alam niya. Nakita niyo, nung siya'y nagmi-minister na, palagi na lang siyang hinahanapan ng mali ng mga eskriba. Pero matalino ang Lord sumagot. Dinadala niya sila sa salita ng Diyos. At ang huli niyang akusasyon, ba't niyo pinamumuhay ang salita ng Diyos sa pinangangaral niyo? So, ang ibig sabihin, alam niya ang salita ng Diyos. Kaya yung faith niya, solid. Kasi ang sabi na Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. The more you hear the Word of God, the more your faith rise up. Hindi pwedeng manlamig yan. Hello, laging buhay yan. Taglagi mong binubulay-bulay ang Word of God, yung faith mo, solid yan. And you will surely operate in the faith of our Lord Jesus Christ. Ito pa nga pong maganda rito John 5:39. You search the scriptures, for in them you think you have eternal life. And these are they which testify of me. So alam niya, na binabasa nilang kasulatan ay nagpapatotoo patungkol sa Kanya, na siya yung inintay nilang Misaya. Alam niya ang salitahan ng Diyos. Alam niya ang nasusulat. At alam niya ang nasusulat doon ay patungkol sa Kanya. At yun ang kinukot niya sa mga teachers of the law, sa mga Jew. Sabi niya, gusto niya ng eternal life. Sinasaliksik niyo ang kasulatan. Pero yung sinasaliksik niyo, nagpapatotoo patungkol sa akin. Alam niya ang salita ng Diyos. Malinaw. Mas matalino pa siya roon sa mga tagapagturo. Dahil siya, hindi niya lang alam, pinamumuhay niya. Be like Jesus. Number 5, He declared who He is. Dinideklara niya kung sino siya. Hindi niya tinatagong siya ang Misaya. Hindi niya tinatagong siya ang anak ng Diyos. Dapat ganon din kayo. Pag may nagtanong sa inyo, o ikaw, bata ka pa, youth ka lang, anak ako ng Diyos. Pag tinanong kayo, sino ka? Ako'y lingkod ako ng Diyos. Anak ako ni Tatay Apostol ni Nanay Ellen sa pananampalataya. Pinalaki niya kami, nakagaya ng Panginoon, malinis buhay namin. Hindi kayo dapat natatakot magsabi niya. Hindi pagyayabang yan. Yan ay pagsasabi ng katotohanan kasi yun tayo. Ako kahit saan, hindi ko tinatago. Sino ka? Lingkod ng Diyos, Apostol. Saan ka nakakita na wedding anniversary? Turo ko perfection, mandate. Yun ang totoo Or otherwise, kung itatago natin identity natin, sino maliligtas?
Ako gusto ko ng title. Kasi si Jesus may title. Kung hindi sasabihin ni Jesus na siya yung anak ng Diyos, di hahanap sila ng hindi anak ng Diyos at yung Antichrist yung lalabas. Hindi mapapahamak silang lahat. Kung bakit natin sinasabing apostol tayo, propeta, ebangelista, pastor at guro, para malaman nila kung sino yung sinusugo ng Diyos. Hindi sila mapunta sa kulto pit ng baso. Ngayon ang pumalakpak ang mga tao rito. Kung hindi sasabihin na siya yung dakilang manggagamot, di magpupunta sila albularyo, hindi sila gagaling, maubos yung pera, mamamatay. Nang malaman nilang si Kristo manggagamot, di lahat na may sakit nagpunta sa kanya, di lahat gumaling. Wala sa edad yan eh. That is how Jesus operated in His faith. He boldly declared who He is. Tinanong po siya ng babae, mataga Samaria sa Jacob's Well. Sa ngayon sa kasulatan, dadating ang Messiah at siya ay magliligtas. And Jesus said, I am He. John 4:26, I am He. Ako yung inaantay niyo. Anong sinisigaw ni tatay? Mahirap kayong maging sakdal ng walang teaching si Tatay Apostol. Sa ayon sa gusto, kailangan mapakinggan nyo si Tatay Apostol. At yung una kong sigaw no 1990s, ang salitang no revival, no rapture. Sigaw pa rin natin lahat hanggang ngayon, no apostolic revival, no rapture. Amen. Next, number 6. He believed God's promises and declared it. Pininiwalaan ng Panginoong Hesus ang lahat ng pinangako ng Ama. At di niya lang pinaniwalaan. He declared it publicly. Lalo na yung kanyang resurrection from the dead. Matthew 16:21, sinasabi niya, paulit-ulit pagkalipas na 3 araw, ako'y babangon mula sa mga patay. Paulit-ulit niyang sinasabi, Matthew 17:23, papahirapan nila ako. Magsasuffer ako sa kamay ng elder, ng chief priest at ng mga Jew. Pero pagkalipas ng 3 araw, ako'y babangon mula sa mga patay. Mark 14:28, yun din ang kinukompes niya. Publicly, sa harap na maraming tao, lalo na doon sa mga opposition niya. Luke 18:33, yun din ang kinukompes niya. At ito yung maganda rito. Yung Matthew 27:63. Yung kinukompes niyang siya mabubuhay mula sa mga patay na ipinangako ng God the Father, kinukompes na rin ng high priest at ng mga priest at ng mga iskriba. Sabi nila, Pilate, ito si Jesus taga Nazaret. Lagi niya sinasabing siya mabubuhay mula sa mga patay. Hindi po maganda yan? Yung kinukompes ng Panginoon na siya mabubuhay mula sa mga patay na memorize ng mga ayaw sa Kanya. At yung mga ayaw sa Kanya, kinukompes na rin yung prophecy niya. Wala akong kausap dito. Do you get that? Kinukompes na ng mga ayaw sa Kanya katotohanan, siya mabubuhay mula sa mga patay at yun ang kinakatakutan nila. At hindi nila napigil ang katotohanan, kinukompes nila. The Lord rose from the dead. Ay pong natin tumayo saglit. I set your hands, please. Number 7, Jesus believed that when He speak the word, it will come to pass. Naniniwala siya na ang salitang binibitiwan niya ay magagalap. Ang sabi niya sa fig tree, dried up! At ang fig tree na tayo. You can do that living like Jesus yet. Believe na pag binitiwan yung word, it will come to pass. At yun ang reason ba't sinabi na din Mark 11:23, whosoever shall say to this mountain to be removed and to be cast into the sea, but will not doubt in his heart, but will believe that what he says shall come to pass. And then he will have whatever he says. Sabihin natin lahat mula ngayon, I believe
na ang salitang bibitiwan ko ay magaganap. Pag sinabi ko sa may sakit, magaling ka na, siya'y gagaling. Kagaya ng Lord, pag sinabi niya sa patay, bangon ang patay ay mabubuhay. Pag sinabi niya sa tinapay at isda, multiply, siya'y magmumultiply. Pag sinabi niya sa bagyo, be still, ang bagyo ay titigil. Go on, keep playing. Keep playing. Number 8, he's led by the Spirit. He's led by the Spirit, Matthew 4:1. He's filled with the Holy Ghost in Jordan River in Matthew 4:1. After he's filled, he's led by the Spirit into the wilderness to fast and to pray. Lahat ng ginawa na Lord ay leading ng Holy Ghost. Punong-puno kayo ng Holy Spirit. Be sensitive to the Holy Spirit. Ililid niya kayo sa lahat ng sasabihin ninyo. Wala kayong dapat alalahanin. Siya magpapaalala ng sasabihin nyo. Ang salita na tinanggap nyo ay bubuhayin niya at iririmahin niya kayo na revelation tinanggap ninyo. At ang sabi ng Romans 8:14, those who are led by the Spirit of God are sons of God. Not children, but sons. Ang ibig sabihin, nakarating sa inyo tuwangis ng Lord. Yan ang key para mailid kayo ng Holy Spirit. Dapat punong-puno kayo ng Diyos. At yun ang nangyayari rito. Orianda Rababaka. Number 9, he obeyed the Father's commands. Lahat ng inutos ng God the Father, sinunod ng Panginoong Isus. Lahat ay sinunod niya. And number 10, lastly, he is full of God and His Word. Punong-puno siya ng Diyos, ang salita ng Diyos. John 3:34. For he whom God has sent speaks the words of God. For God does not give the Spirit by measure. Dito dalawang bagay ang binanggit. Ang salita ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos na walang sukat. At kayo na sinugo ng Ama. Kung paano niya kaming sinugo, ay sinugo kayo, mga kabataan ng buong Jesus Shield. Will speak the words of God. You will speak it. And you have the Spirit of God without measure. Si Jesus ay punong-puno ng Diyos at ang salita ng Diyos. Now lift your hands and receive the glory. This is how you operate in the faith of Jesus Christ. This is how you operate in the faith of Jesus Christ. Kaya lahat ng dakilang bagay na gawa ng Panginoon because He lived in His faith. He has the God kind of faith. Yes, Lord. Now the Holy Spirit is waiting for you. Lahat ng sabing at gutom sa tidal wave ng glory, run, 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 run! 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 Aapaw kayong lahat. Hindi kayo tatanggap ng ambon. Hindi kayo tatanggap ng ulan. Ang nag-aantay sa inyo ay bagyo. Let's say, are you ready? No, you are ready. Receive the glory.
You are ready! The unlimited are waiting for you. My God, this is another Pentecost, but greater than the day of Pentecost. My God, living like Jesus should, your glory days are here. Lift your hands, Heavenly Father, more! More! Takluban mo mo kami! Takluban mo kami! Takluban mo mo kami! Lasingin mo kami! Lasingin! 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 Lasing na lasing! Lasingin mo kami! Isang bagong karanasang hindi makakalimutan ng mga kabataan! Pag may nagtanong, ano nangyari sa inyo living like Jesus should? Isa lang ang sagot ninyo, we are possessed by God! Possessed by God! Possessed by God!
hear me, living like Jesus should. You are God's possessed. Possessed by God. Possessed by God. Possessed by God. Living like Jesus should, you are possessed by God. Possessed by God. Possessed by God. Tajon yung dalawang kamay and say, Father God, more! We want more! We want more!
Maraming salamat sa ginawa mo na pagdalaw sa bawat isa at pagpapaunawa ng itinuro mo mula sa bibig ng iyong apostol. Ay kung paano kami umiinom ng tubig araw-araw, gano'n namin dapat maranasan ng Diyos araw-araw. All the glory be yours, Lord Jesus. And everybody say, Amen and Amen.